So, paano nga ba mag-build ng muscle? So, pag-uusapan natin dito is yung progressive overload or yung PO na tinatawag. Ang muscle mo is hindi lalaki sa paulit-ulit mong ginagawa. Ang muscle, para lumaki siya, kailangan mas mataas na intensity yung ibibigay mo sa muscle na yon. Over time, na nag-gym ka palagi, para mag-gain siya ng size na akma sa genetics mo. So, papaliwanag ko ng mas maiintindihan. So, ito ako nag-start, and then, ganito ako kalapad ngayon. So, kailangan ko na lang mag-cut kasi medyo mataas ang body fat ko dito. So, i-explain ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ang muscle natin, paglaki ang gusto mo, hypertrophy kung tawagin, hindi ka pwedeng manatili sa parehong repetition at sa parehong sets ng mahabang panahon. Example, dumbbell curl. So, example lang, dumbbell curl. 1 set of 6 repetition. Kunwari, bagong pasok mo lang sa gym, baguhan ka pa lang. So, yun yung ginawa mo. And then, ginawa mo siya ng Monday, 1 set of 6 na 10 pounds. Isang taon mong gawin yun. Hindi ka lalaki. Dahil ang muscle mo is hindi na-challenge. Wala siyang reason para lumaki or mag-adapt sa environment na hindi naman siya nahihirapan. Nagigets niyo yung punto ko. So, walang hypertrophy na mangyayari dahil walang mechanical tension at walang metabolic stress na nangyayari. Kahit pa sabihin mo, oo, natatarget mo yung protein mo araw-araw. Yung macros mo, nakaka-calorie surplus ka. Pero hindi nakaakma yung program mo sa gym ng ayos or hindi tama ang pag-perform mo ng progressive overload, hindi ka lalaki. Kahit hindi ka mag-gym, merong mga tao dyan na malaking katawan kung may genetics ka. Pero kung wala kang ganun genetics, kailangan mo sumunod sa law o progressive overload. Dahil napaka-crucial ng progressive overload kung gusto mong mag-build ng muscle at humulma. Although hindi mo naman talagang literal na mapapahulma yung muscle mo, syempre pag pinalaki mo muscle mo is, ayun, make sense na yun, uuhulma ka kasi siksikan eh. Ang kailangan mo gawin is una, alin man sa mag-increase ka ng set. Diba, nag 1 set ka lang, gawin mong 2 sets. Progressive overload. Nagdagdag ka na ng tension sa muscle mo, so may reason na siya para mag-adapt dun sa ginawa mo. Mag-i-increase siya ng size. Pangalawang paraan, yung 6 repetition mo, dagdagan mo. Gawin mo na siyang 7 or gawin mo ng 8. And then, ang sunod is yung frequency. Kung kailan mo madalas gawin yung exercise na yon or yung muscle na tinatarget mo. Example, chest. Isang beses ka lang mag-chest Monday, di ba? Gawin mo 2 beses sa isang linggo. Pagka nag-chest ka ng Monday, gawin mo uli ng Webes or ng Biyernes. Progressive overload. And then, ang sunod, kung 10 pounds ang ginagawa mo, magdagdag ka sa susunod, 2.5. And then, pag kaya mo na ulit sa susunod, 2.5 ulit. Basta proper form ka at talagang hindi masyadong mali-mali na talaga yung form mo. Kaya mong i-target yung repetition na tinatarget mo. Progressive overload. And then, ang sunod is time under tension or yung TUT kung tawagin. Kung nagbe-bench press ka ng 1 second na mabilis, sa susunod, pabagalin mo. Gawin mong 1.5 or 2 seconds. Yung eccentric portion. Wag sobrang bilis. Pabagalin mo siya. Progressive overload pa rin yun. So, maraming klase yan. So, nakukuha nyo. Kailangan mong i-push yung sarili mo nang malapit sa failure. So, ibig sabihin, alam mo yung nagbubuhat ka ng example, 1 set of 8 repetition. Ang kailangan yung pang-8 mo na repetition is talagang medyo mahirap. Alam mo yun, nagigets nyo. Hindi yung 8, baba na. Kasi sinunod mo lang yung nasa papel. Hindi ka naman nahirapan doon sa 8 repetition. So wala yun. Kung ang kailangan mong gawin ay 1 set of 8 repetition, kailangan yung pang-8 mong repetition is mahirap na magagawa mo siya na maayos. Near failure, nakukuha nyo. From the word progressive. So hindi pwedeng mapapako ka sa same method na ginagawa mo. Over time, kailangan nag-i-improve ka. Minsan matagal kang lumakas, lalo sa mga nati. Matagal. Ako, example, minsan, ang 5 pounds bago dumating sa akin, ang tagal. Inaabot ng buwan bago ako lumakas. Kasi unang-una, natural, talagang ganun yun. Kasi akala kasi nung iba sa inyo, kailangan every week makakapagdagdag ka. Hindi. Minsan matagal dumating. Imagine mo yung 5 pounds lang idadagdag ko. Inabot ako ng mag 2 months bago ko madagdag yung 5 pounds tas magawa ako ng perfect form. Lalo na kapag tumatagal ka na sa gym. Kasi ang hindi kasi alam ng karamihan sa inyo, na kapag nagbibuild ka na ng muscle, ang pagkuha mo ng muscle, pabagal na yan ng pabagal. Mabilis lang yan kapag baguhan ka. So yun lang, mahabang usapin ng progressive overload. So yun lang muna yung binigay ko sa inyong info. So sa susunod, gagawin ko na lang uli yung iba. So yun lang muna sa video na to. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.